Magkakaroon pa ba ng Gear 6? During nga sa latter part ng Wano arc, nakita nating napatay ni Kaido si Luffy. Kinumpirma nga ito ng narrator at even si Kaido mismo. Kinlaim nga niya sa lahat na indeed, napatay niya si Luffy. Pinatotohanan din naman ito nila Momonosuke at Trafalgar Law. Bali itong naging pagkamatay nga ni Luffy ang nag-trigger ng awakening ng Devil Fruit niya na eventually naging Gear 5. Sa naging laban naman ni Luffy kay Kaido gamit na ang Gear 5, dito na nga kinlaim ni Luffy na ito na daw ang peak niya. Kumbaga ito na daw ang sagad niyang form. Kaya naman kung sasagutin nga natin yung katanungan kung meron pa bang Gear 6, ang simpleng sagot nga dito wala na. Ngayon kung wala na palang ilalakas pa itong Gear 5 niya o wala na siyang ilalabas pa na panibagong gear, ang ibig sabihin ba neto wala nang makukuhang power up itong si Luffy? Hindi. Yes, I agree na hindi na makakakuha ng panibagong gear form si Luffy. Pero hindi ako naniniwalang wala na siyang ilalakas pa. Bali sa video nga na to, ito yung tatalakayin natin. Yung power up na magigain ni Luffy sa Devil Fruit niya ngayong final saga. Kaya naman kung malinaw na ang lahat at handa na kayo, game. Umpisa na natin itong topic natin. Kung mapapansin nyo, sa bawat upgrade nga netong si Luffy sa panibagong gear, nagkakaroon siya ng isang weakness. Kumbaga yes, may panibagong ipapakitang upgrade si Luffy. Pero, lagi ngang naglalagay ng pero itong si Oda. Gaya na lang netong Gear 2. Nung una nga natin tong masaksihan, bilib na bilib tayo. Napakabilis niya na nag-i-equivalent sa mas malalakas niyang atake. Bali ano bang weakness ng Gear 2? Nababawasan nga neto yung lifespan ni Luffy. So paano ba ito nasolusyonan ni Luffy? Ginawa nga niyang piling parte na lang ng katawan niya ang nilalagyan niya ng Gear 2. Gaya ng braso niya o di kaya kung gusto niyang bumilis, binti na lang yung gagamitan niya ng Gear 2. In short, kaya nang i-focus ni Luffy itong Gear 2 niya sa mga specific parts lang ng katawan niya. Sa ganitong paraan nga, mas nalilesen yung pagbabawas niya ng lifespan. Next, itong Gear 3. Kung yung Gear 2 nga, bilis ng galaw ni Luffy ang na-upgrade, itong Gear 3 naman physical attack. Kaya ngang i-inflate ni Luffy itong mga buto niya na nagre-resulta sa mas malaking parte ng specific na katawan niya, gaya ng braso, binte o mismong katawan niya. At syempre mas malaking parte ng katawan mas malaki ang damage. Pero ang weakness naman neto once na ma-deactivate na ni Luffy itong pagpapalaki niya sa isang specific na parte ng katawan niya, nagsishrink naman siya ng sobra-sobra. So paano naman nasolusyonan ni Luffy itong weakness na to? Sa pamamagitan ng Armament Haki. Nalaman nga ni Luffy na kung lalagyan niya ng Armament Haki yung parte ng katawan na gusto niyang i-Gear 3, hindi na nga liliit pa itong katawan niya. Sumunod itong Gear 4. Nung una nga natin tong makita manghang-mangha tayo dahil ito nga yung gear na may pinakamalupit visually na appearance. Mas malalakas rin yung mga ataking nababato ng gear na to. Pero later on nga lumabas rin yung weakness neto. At ito nga yung once na matapos ng gamitin ni Luffy itong Gear 4, hindi na siya pwedeng gumamit ng haki ng 10 minuto. Nung una nga natin tong malaman napakamot tayo sa ulo. Dahil what if nasa gitna ng laban itong si Luffy at mawala bigla itong Gear 4 niya? Ibig sabihin ba tatakbo siya ng 10 minuto para lang makalaban ulit? Yes, ganito nga exactly yung ginawa niya sa laban niya kay Katakuri. Tinakbuhan niya ito hanggang sa ma-regain niya yung haki niya. So napakalaking weakness nga nito para sa napakalakas na gear. So paano naman nasolusyonan ni Luffy itong kahinaan na to? Bali ngayong Elbaf arc nga ipinakita sa atin ni Luffy yung kasagutan. Gaya nga sa Gear 2 at Gear 3 na na-master niya na ng sobra, kaya nagkaroon siya ng knowledge para punan yung mga kahinaan neto, which is ang sagot sa piling parte lang ng katawan niya ilalagay itong mga gear na to para sa mas efficient na pag-atake. Ganito nga rin exactly yung ginawa ni Luffy sa Gear 4 niya. Kung matatandaan nyo, during chapter 1129 nung time na sisirain niya na itong pader ng kastilyo ni Road, gumamit nga ng Gear 4 si Luffy specifically sa braso lang niya. Yung hubog nga ng kamao ni Luffy sa oras na to very similar sa kamao ng Bounceman niya. Meaning ito yung kasagutan.
Bali kung susundan nga natin itong pattern na to, malamang na alam nyo na yung kasagutan para sa Gear 5 o kung ano yung magigain na power up ni Luffy para sa Gear 5 niya. Yes, napakalakas ng Gear 5. Lahat nga kayang gawin ni Luffy sa form niyang to. Ultimo pagpuproduce nga ng kung ano-anong bagay kaya niya. Pero ang major weakness naman nito yung malakihang pag-drain ng katawan niya. Bali same logic nga sa Gear 2, 3 at 4 yung i-apply natin sa Gear 5. Naniniwala nga ako na once na ma-master na ni Luffy itong Gear 5, kaya niya nang i-trigger itong gear na to sa isang specific lang na parte ng katawan niya. Kumbaga kung trip niyang mag-produce ng kung anong bagay, itatransform niya lang itong mga kamay niya into Gear 5 at makakapag-produce na siya ng gusto niyang bagay. Similar sa iba't ibang techniques na ginagamit rin niya sa Gear 5 form niya. Sa tanong nga kung ano naman kaya possibly ang magiging itsura ng na-master na version ng Gear 5, similar nga sa mga nagdaang gears. Pwede ngang naka-base form pa rin yung itsura ni Luffy. Ang pinagkaiba lang makikita natin sa katawan niya yung traits ng Gear 5. Yung pagka-ridiculous o cartoonish ng Gear 5, pwede pa rin nating makita sa base form na to. Ang magiging indikasyon lang siguro ng pseudo transformation na to, meron siguro siyang pulang mata at meron siyang clouds na nakapalibot sa ulo niya. Bali recently nga nagbibigay ng clue itong si Oda na itong mga awakened Zoan Devil Fruit users literal na kaya nilang makapag-transform ng hindi lang iisang hybrid form. Bagkus kaya nilang makapag-transform ng dalawang klase ng hybrid form. Nakita nga natin ito kay Saint Gillingham. Pagdating nga niya sa Elbaf, alam nating naka-hybrid form na siya. Since yung upper body nga niya bunga ng Devil Fruit niya. At itong lower body naman niya yung mismong katawan niya as tao. Pero later on nga nag-transform ulit siya into hybrid form. Yung lower body naman niya this time ang may traits ng mythical Zoan Devil Fruit niya. At itong upper body naman niya yung mismong katawang tao niya. Kaya naman kaabang-abang nga kung may ganitong klase rin bang hybrid form itong Sun God Nika form ni Luffy. Or ito kayang gamit-gamit na transformation ngayon ni Luffy hybrid form pa lang niya. Makikita ba natin ang totoong Sun God na nabuhay noon once na mag-transform na si Luffy into full Sun God Nika transformation? Ito kayang legend na karakter na merong espada at sibat makikita natin soon? Anyway, para sa inyo ba? Agree ba kayo na hybrid form pa lang ni Luffy itong transformation niya ngayon? At meron talaga siyang full beast form na Sun God Nika form? Kung may thoughts o idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling natripan nyo naman yung topic natin sa araw na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!